apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Mateo, isa sa 12 alagad ni Jesus, isa sa mga manunulat ng Ebanghelyo. At ang isang magandang bagay na sinasabi sa atin ng kwento ni San Mateo ay ito po, ang Poong Jesus Nazareno ang nangungunang lumapit para tawagin tayo. Ang Poong Jesus Nazareno ang unang lumalapit sa atin kung nasaan man tayo. Siya ang unang gumagawa ng paraan para pagandahin ang ating mga buhay. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, naglalakad si Jesus, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Si Jesus sinabi kay Mateo, "Sumunod ka sa akin." Anong tugon ni Mateo? Hindi naman niya sinabing, "Ha? Sino ka ba?" Hindi ba ganon tayo minsan kung may tatawag sa atin? "Ba't ako? Iba na lang. Wag muna ako, Panginoon." Pero si Mateo, kay Jesus, hindi po ganoon yung naging tugon niya. Marahil, naririnig na ni Mateo kung sino ba si Jesus. Marahil nung nasa harapan na ni Mateo si Jesus, naramdaman niya talaga yung kakaibang presensya at kapangyarihan ni Jesus. Kaya si Mateo tumindig sa kinauupuan at sumunod kay Jesus. Sana po mga kapatid, maging katulad tayo ni Mateo, kayang tumindig mula sa kinauupuan para sumunod kay Jesus. Saan po ba nakaupo si San Mateo bago dumating si Jesus? Si Mateo po, alam nating maniningil ng buwis. Siya ay nakaupo sa singilan ng buwis. At alam po natin na sa buhay ni San Mateo, siya ay nanlalamang sa kanyang kapwa, naniningil siya ng sobra-sobra. Nakaupo si San Mateo sa buhay na nanlalamang sa kapwa. Nakaupo si San Mateo sa buhay kasalanan, sa buhay na malayo sa tama, sa buhay na hindi masaya at hindi nakapagbibigay
ng kahulugan. Kaya nung nakita niya si Jesus, nung narinig niya yung tawag ni Jesus, siguro sinabi niya, tama na nga itong buhay na ito, iiwan ko na ito, hindi tama at hindi tunay na masaya. Mga kapatid, ang isang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, tingnan po natin yung mga kinauupuan natin sa ating mga buhay na ito. Nakaupo rin po ba tayo sa buhay kasalanan? Nakaupo po ba tayo sa buhay na puno ng galit? Nakaupo po ba tayo sa buhay na nanlalamang sa ating mga kapwa? Tinatawag po tayo ng ating Poong Jesus Nazareno, halika, sumunod ka sa akin. Masabi nawa natin sa buhay natin, tama na itong kasalanan, iiwan ko na ito, at susunod na ako sa tamang landas na tinuturo ng Panginoon. Kung si Mateo po mula sa pagiging makasalanan, naging dakilang alagad ni Jesus, naging isa sa mga manunulat ng Ebanghelyo, naging mabuting balita ang pagbabago ng buhay niya. Tayo rin po mga kapatid, posible rin na mula sa pagiging hindi karapat-dapat dahil sa ating mga kahinaan, kapag tinawag at nakasama na natin si Jesus, kakayanin natin na maging mabubuting alagad niya hanggang sa dulo. Nawa po yung ating mga buhay ay maging mabuting balita para sa iba dahil nakita yung pagbabago na dinala ng Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating misa, patuloy po tayong tinatawag ni Jesus. Iwan natin ang ating mga kinauupuan na hindi tama. At tinatawag niya tayo palagi, halika mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Amen.